Mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Sumuko na po ang suspect sa likod ng pamamaril at pagpatay sa kanyang sariling asawa, hipag at biyanan sa Tondo, Maynila kahapon. Mag-aalas 5 ng hapon, sumuko si Ronald Cruz matapos ang halos 20 oras na pakikipagnegosasyon ng mga pulis. Kwento ni Cruz, nagsisisi raw siya na uminit ang ulo niya na mas inuna pa raw ng asawa ang pagfe-Facebook imbes na hatiran siya ng pulutan. Pag-amin pa niya na wala na siya sa sarili nang sunod niyang barilin ang hipag at biyanan na lagi raw nangihimasok sa mga problema nilang mag-asawa. Wala pa rin siyang dahilan. Wala. Epekto ng alak na naman. Whatever. Ano parang droga lang yung nakapagpa. Ngayon alak Ginagamit ka lang nilalagay niyang dahilan eh, no? Dami niya sinasabing dahilan eh. Wala pa rin rason. Wala. Oo, di ba? Kaya galit ka sa biyanan mo, kaya na-late yung pulutan mo, di ba? Wala pa Kasi rin. kung ayaw niya, di hiwalay na lang sana siya, yes, di ba? precisely. Hiwalay na siya ngayon. Walang Hiwalay say-say-say-say. na siya ngayon. Hindi raw niya kasi For life. parang life. lugmok Kasi daw patay na sila sa asawa niya. problema eh. Kaya Wala nga eh, di ba? natulak siyang gawin niya. Pero kahit na, di ba? Wala pa rin. Wala. Kahit nga saktan mo asawa mo, wala ka pa rin dahilan. Oo, di ba? correct. Sabi nga ng iba, di ba, pagka sa uli mo na lang, yung saktan. Totoo yung sa nanay niya. Patayin mo pa lalo. Samantala, ito naman po lapnos ang balat ng isang 19 anyos sa Solana, Nueva Vizcaya matapos siyang buhusan ng kumukulong tubig ng kanyang sariling ama. Yan po ay dahil sa paghihimutok nito sa kanyang pagiging bakla. Kwento ng kapatid ng biktimang si Edmond Villanueva, lasing na umuwi ang kanilang amang si Mang Eranio at kunesyon ng hindi pagkikilos sa laki ni Edmond. Nagtalo ang mag-ama at pagkatapos nito, panandalian na umalis ang kanilang tatay at sa kanyang pagbalik. Dala na nito ang thermos na may lamang kumukulong tubig at ibinuhos sa anak. Tumanggi naman humarap sa kamera ang ama pero sa kwento niya sa GMA News, hindi na niya matanggap ang pagiging bakla umano ng 3 sa kanyang 5 anak na lalaki. Nahaharap ngayon sa reklamong physical injury si Mang Erano. Isa pa yan, hindi rin yan talaga dahilan, no? At galing sa genes mo yan. Oo. Tanggapin mo na lang. Oo, galing sa tatay ka. Minsan pa, ano bang klase yung iniinom nila at parang nagagawa niya masaya nga. Oo, masyadong nadedemonyo naman yung isip nila. Kawawa naman. Sana nasa ospital ba siya? Ano na idulot kaya sa anak mo? Baka nasa bahay niya. Hindi naman mababa. Baka akala niya pag binuhusan ng mainit na tubig, kumukulo pag gano'n, lalaki na. Kapag kayo nung may mga, di ba, of the third sex, talagang sinasabi nila, it's not, hindi namin, I didn't grow into it. I was born this way. Kaya dapat nga yung mga magulang inaano din, yung acceptance kung ano yung nagiging ano ng anak mo, di ba? Sabagay, pero alam mo, depende rin sa magulang kasi yung iba. Macho. Depende ko sa yun. Sa environment. Macho ako. Kaya sa mga kapatid. Hindi ako papayag na may anak akong bading. Eh, 3 naging bading na. Mahirap talaga pag-una. Kaya Mahirap siguro hindi tanggapin pa siya pag Babawasan niya. Oo, pala, di ba? Ito pa yung Babawasan niya, sabi niya, 2 na lang. Pakulo daw ulit. Baka sabi ng lalaki pagkabuhos ng anak eh, sumigaw na ng, aray! Hindi Saka na importante aray. rin siyempre yung father figure sa pamilya, di ba? Kung di naman siya laging present. Parang kung usually ano-ano yung problema ginagawa daw yung niya. parang pag ang yung sa lalaki, parang yung tatay sabi niya, hindi ako tatanggap ng bading. Lalo silang, Lalo gusto nilang patunayan. Oo. Hirap yun. Samantala, marin namang itinanggi ng ina ni Ramjen Revilla na si Jeneline Magsaysay na sila ang nagpakalat ng private video ng kanyang pinaslang na anak at ng kasintahan nitong si Janelle Manahan. Pero pag-amin ni Jeneline, hawak nga nila ang laptop ni Ramjen. Pero wala raw nakakaalam ng password nito. Guest lang po ang pwedeng gamitin dun sa laptop. Yung private na account ni Ramjen ang hindi pwedeng mabuksan. Kasi parang kinakatwigan ng mga lawyers, password naman, pwede naman daw i-hack. Pwede rin po nilang i-hack. Hindi lang po kami. Eh wala naman po kaming kakayanan mag-hack dahil ako ilang beses na po akong nahahack sa Facebook. Tumanggi naman po sabihin ni Magsaysay kung sino ang tingin nilang nagpapakalat ng video, pero bukod dito, isa sa tinuturo niyang salari ng mga polis na nagkaroon daw ng access sa loob ng kanilang bahay at ilang gamit ni Ramjen. Ang Paranaque PNP naman itinanggi na sa kanila galing ang video. Samantala, ang kampo ni Janelle Manahan planong gawing ebidensya sa korte ang Facebook messages na nagpapakita raw ng matinding galit ng mga nakababatang kapatid ni Ramjen kay Janelle at sa kanilang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Anti-Voyeurism Act o mas kilala bilang Anti-Cyberboso Act. Malakas ang kutob ng kampo ni Janelle na kaanak din ni Ramjen ang may pakana sa pagpapakalat ng private video. Actually, yung dun sa Facebook
exchange nila. Ang haba ang haba nung palitan nila ng messages. At makikita mo, galit na galit talaga sila. Sino-sino? Hindi ba, Yung, younger yung younger kids. Kay Janelle. Kay Janelle. Tapos actually tinatanong ko si Miss Magsaysay. Sabi ko, kasi sabi nga ng lawyers, parang ito yung motive. Dito nila nakita yung motive. Tapos sabi niya, malaya naman silang, bata pa lang sila, malaya silang sabihin kung anong gusto nilang sabihin. Hindi mo naman daw sila mapipigilan. Tsaka, since bata sila, kahit ano, pwede daw nilang sabihin. So, Kasi ang ano dyan yung katwiran niya doon. Diba, yung lumabas yung video, di ba, ano ba yung naging epekto nun? Di ba, parang may sinisira kang tao di ba? Yung reputasyon. Oo. Ganon. O, so, sa pulis, ano ba? Sa pulis. Credit. Yung credibility. I mean, sabihin. Oo nga Nowadays kasi Kaya talaga nga Pero yung sinasabi nyo na yung mga bata, they can write anything they want. Ang problema doon kung pinaparot nila yung sinasabi sa kanila lang. Oo. Diba? Hindi mo rin alam kung sino nag-influensya sa kanila. Exactly. Si Janelle, sana lang talaga, lakasan niya pa yung loob niya. Yung iba kasi baka panghinaan dahil nakakahiya. She looks pretty strong kasi amin siya agad eh. Parang, lumabas pa siya the following day. Yung kumalat yung balitang yan, umaten siya ng preliminary investigation. Hindi siya nahiya. So, sana lakasan niya pa yung loob niya, diba? And sana people don't judge her, right? Kasi mga kapuso, maabot na raw sa 400,000 registered nurse ang walang makuhang trabaho ngayon. Ayon yan sa mga datos ng Commission on Higher Education. Isinisisi nila ito sa oversubscription sa naturang kurso. Ayon kay CHED Executive Director Attorney Julito Vitriolo, patuloy raw ang pagdami ng enrollment sa mga kurso kagaya ng nursing. Pero kukonti naman ang nabibigyan ng trabaho pagka-graduate. Isa raw sa dahilan, kukonti lang ang mga ospital kung saan sila pwedeng makakuha ng hands-on experience. Dahil dyan, balak na nang i-phase out na ang kursong nursing sa mga eskwelahan na mababa ang passing rate sa board exams at kung hindi sila tumutugon sa pamantayan ng CHED. Ang mga estudyante nito maaaring ilipat sa ibang paaralan. Maaaring hindi na rin daw payagan tumanggap ng freshman enrollee sa darating na pasukan. Bukod sa nursing, oversubscribed na rin daw ang mga kursong teacher education, maritime education, business administration at HRM. Ang nakatagdang pag-phase out sa ilang eskwelahang nag-o-offer ng nursing at iba pang kurso sa kolehiyo, yan ang ating pag-uusapan mamaya sa Igan at Talakayan with Igan. At maaari din po kayong makilahok sa ating talakayan. Mag-post lamang kayo ng mga komento at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Paano nagkaroon ng oversubscription sa teachers? Kasi diba kulang tayo ng mga guro sa as it is sa mga public Hindi kasi schools? nag-hire. Hindi lang yan. Hindi nag-hire. But usually, they need to get naman muna dito di ba? Yung parang Experience, yes. Oo. Pero Bago siyempre, umalis. pagka kung dito, hindi ka rin mabibigyan ng opportunity, may experience ka na, ay, may mga offer abroad, di ba? Yung sa abroad, ang gagaling ng mga teacher natin. Totoo na. Diba? English teacher. Pati mga SPED, special education Kung out na teacher. yung mga course na yun, ano kaya? Agriculture. Ay, sana. Agriculture is very good. Yung iba lang kasi masyadong mababa ang tingin pag sinabi. Akala nila, ka lang sa bukid. Yan, Laki sweldo. Kasi konti Sana na na. di ba? Konti lang sila. Kaya natin noon sinabi, in-encourage yung mga weather forecasters Yan natin. din. Nag-aalisan. Ano nga ba? Ano bang kurso nila? Alin? Science. Napaka-generic. Science. Generic, tapos generic course. Pwede ka na mag-ano sa kanila. Actually, nagsa-seminar nga sila eh. Tayo, especially mga Yes. media people, madaling mag-ano sa kanila kung gusto mo magpa-seminar. Short courses. Naging specialist. Ang pag-aaral mo yung mga ang bagyong ito. Ayan. So sana ngayon pala mag-isip na sa alternative kasi I'm sure Right. maraming paplano na yun yung mga kurso. Pero yung mga nursing, kasi mag-research nila sila. Yung iba kasi Nursing. iniisip nila yung sweldo. Siyempre, pagkatapos ng kurso, kung ano yung may pinakamalaking sahod ba. Hindi din ang sweldo ng nurse Ayun nga. dito ko, di ba? I mean, depende. Iniisip na yung Makapagbansa. Ang hirap. Pero iba sa mga nursing graduates natin napunta sa call center. Yes. Hindi, di ba? Bago ka Kasi mataas ang sweldo. Sa call center. Yung ibang graduate nga ng nurse na lalaki, di ba maraming lalaki nag-driver? Sa abroad? Dito rin. Isa walang trabaho. Kasi bago ka rin makapunta sa abroad, ang laki So pay for all those tests. Marami naman talaga na underemployed, diba? Tapos Yung yung parang, okay. ito yung kurso mo, pero mababa yun. ganito Tapos na yung yung ibang skill trabaho pa mo. sa ng nursing, talagang dapat. Alright, samantala, puspusan na po ang paghahanda para sa kapistahan ng Itim na Nazareno sa Lunes at kahapon nagsanay ang 3,000 marshal na siyang aalalay sa karosang sasakyan ng Poon. Pati ang paraan ng paghila ng lubid, sinanay na rin ang mga marshal. Bukod pa rito, inaayos na rin po ang mga kalsadang daraanan ng prosesyon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church.
Pinaalis na rin ang mga nagtitinda sa mga daraanan ng prosesyon. Binasbasan na rin ang andas na pagpapatungan ng Poong Nazareno. Mga manhole, huwag pagkalimutan. Samantala, narito na po ang magiging ruta ng prosesyon ng Poong Nazareno sa Lunes. Alas 8 ng umaga, magsisimulang lumakad mula sa Quirino Grandstand ang karosa ng Poong Nazareno. Kakaliwa ito sa Katigbak Drive hanggang sa Padre Burgos Street, kakaliwa sa Taft Avenue at tuloy-tuloy hanggang MacArthur Bridge, kakanan sa Palangka Street hanggang sa ilalim ng Quezon Bridge, kaliwa sa Quezon Boulevard, kanan sa Arlegui Street, kanan sa Fraternal Street, kanan sa Vergara Street, kaliwa po yan sa Deque de Alba Street. At matapos nito, kakaliwa ang prosesyon sa Castillejo Street, kaliwa sa Farnesio Street at kanan sa Arlegui Street. Matapos nito, ikakaliwa po yan sa Nepomuceno Street, kaliwa sa Aguila Street at kanan sa Carcer Street. Pagkatapos, kakanan yan sa Hidalgo Street sa may